Good morning, no? Good morning mga kababayan ko dyan sa buong Pilipinas. So itong video na to, ginawa ko para malaman nyo man na kung ano ang saloobin ko sa mga nangyayari na sa bansa natin, ano? Dahil break time ngayon, gawa tayo ng kunting video para maiparating ko rin kung anong saloobin ko sa nangyari ngayon, ano? Lalo-lalo na ngayon, ang mga balita sa mainstream media hindi pareho sa social media. So hindi ko maintindihan kung sino nagsasabi ng totoo, no? Mayroon naman nagsasabi na fake news daw ang social media. Mayroon naman nagsasabi na ang mainstream media fake news din. So ganito na lang, kasi ang video na to para doon sa mga napanood ko na mga post na mayroon daw nag-iikot sa buong Pilipinas, lalo na sa Mindanao, na nagbibigay ng 5,000 mga grocery at may kaukulang perma. Mayroon din na nag-iikot para daw doon sa sampol balot, no? Magperma. Bakit papapermahan mo yung Pilipino? Ano bang purpose? So sa mga ayuda naman nga namibigay ng ayuda, ito lang masabi ko, no. Kung ano man ang dahilan nyo sa pagpapapirma ng mga papel na yan, kapalit ng pera at saka mga grocery, naintindihan nyo ba ang mangyayari sa Pilipinas kapag nagkagulo? Alam nyo ba ang mangyayari sa Pilipinas kung magkaroon ng civil war? Dahil itong mga kapatid natin na mga Muslim, hindi nyo lang alam kung gaano kagalit na sa administrasyon na to. Oo. Kaya wag nyo na dagdagan, ha? Kung maaari lang sana, yung mga pera nyo na pinamudmod ng mga politiko, kung sino man yung mga politiko sa likod nyo, ibalik nyo yung pera na yan, no? Ibalik nyo sa kanila. Sabihin nyo, sa inyo na lang yan, gastusin nyo na lang. Kung hindi nyo kaya ubusin sa loob ng isang taon, sunugin nyo para magkaroon kayo ng kaso sa Pilipinas. Bakit anong dahilan nyo para magpapaikot ng perma? Para sa ano yan? Sa impeachment o para sa ano bang purpose nyo dyan? Ha? Dapat ito naman yung mga kapulisan natin, dapat i-monitor nyo to kung ano to ang kapasidad ng mga nag-iikot na to. Dapat alamin nyo, imbestigahan nyo kung bakit nagpapapirma kayo. At saka itong nagpapapirma, dapat alam ng barangay to. Unang-una kasi nakakaalam dyan, barangay kapitan eh. Di ba, Kap? Dapat ikaw ang nakakaalam dyan kasi may pumapasok sa lugar mo na hindi mo kilala, nagpapapirma. Dapat alam mo yon. Dapat i-monitor nyo, kung hindi, isumbong nyo sa pulis o ano. Ang problema niyan, kung kasali pa kayo dyan, tapos kung magkagulo ang Pilipinas, ano mangyayari sa atin? Ako, willing na ako, wala na akong problema. May edad na ako eh. Ang problema dyan, ang Pilipinas, bansa nating Pilipinas. Yung mga anak natin, mga apo natin, dapat isipin natin, at saka lang yung giikot na yan, dapat naintindihan nyo ano yung trabaho nyo. Tama ba ang ginagawa nyo? Nag-iikot kayo. Hindi ko sinasabi na para sa masama ang ginapapirma nyo. Bakit kayo nagpapapirma? Ha? Dapat, at saka yung mga tao na sinasabihan magpirma, itanong nyo kung anong dahilan dito. At saka sana huwag kayong pumirma. Kasi yan, baka gamitin ang mga pirma na yan sa hindi maganda. O palagay natin, ang ibang kasi nagsasabi dito sa social media na nabasa ko kaninang umaga, na nag-iikot para sa impeachment ni Sara. No? Ay palagay natin, ma-impeach sa Sara, akala nyo ba hindi magkagulo ang Pilipinas? Yan ang dapat nyong isipin. Bakit na ipa-impeach nyo pa? Kung tama naman yung ginagawa nyo sa pamalakad ng gobyerno, bakit pag-initan nyo pang Duterte? Di ba? Gawin nyo lang yung tama. Gumawa kayo ng tama para ipaalam sa mga tao na hindi yun ang iniisip ng taong bayan para sa inyo. Di ba? Akala nyo ba hindi magka-problema ang Pilipinas kung ginawa nyo yan? Ay nako. Tigilan nyo na yan.
Tigilan nyo na. Kasi wala mangyayari sa Pilipinas. Yan, masasabi ko lang sa mga kongresista dyan. Kung sino mga senador dyan, o sino nasa tamang posisyon dyan. Kung talagang kailangan nyo yung pera na yan ng taong bayan, yung mga taxes namin dyan, kung kailangan nyo talaga, dahil gusto nyo talagang yumaman, sige, hakutin nyo ng hakutin, ilagay nyo sa bulsa nyo. Baka iyan naman kasi yung kasiyahan nyo eh. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, napakasakit isipin na tayong mga Pilipino, parang hindi ko na maintindihan kung sino ang gusto nating leader para maasahan natin sa pamamalakad sa gobyerno. No? Kung ang tao na nagmamalasakit, gawa nyo ng problema. Sa ganitong sistema lang, mali pa ang mga impormasyon na iba na binabato nyo. Bakit hindi na lang kayo gumawa ng maayos sa kwan? Hindi na lang kayo mag-unite. Unang umpisa nyo, mag-unite kayo. Tapos bandang huli, ganyan ang gagawin nyo. Tsaka itong ng mga kongreso, anong dahilan nyo para i-impeach si Sara? Anong dahilan nyo para i-impeach si Sara? O ngayon, ang budget nyo sa 2025 na yan, hindi nyo ma-explain sa taong bayan kung saan nyo dadalhin yung pera. Wala kayong tamang impormasyon na ibineto sa taong bayan. Dapat malaman ng taong bayan yan kung saan nyo dalhin yung pera na 6 trillion na yan. O diba? Yung mga dating simbahan ng Katoliko, hindi man nagsasabi doon na kung magkano na ang kinikita ng simbahan nila. Diba? Ngayon, bago matapos ang mesa, dinideclare nila, sinasabi nila kung magkano na yung kinikita ng simbahan ng kapilya nila. Dati hindi man. Dapat ganun din ang gobyerno natin. Yung budget na yan, yung sa mainstream media na, kasi sikat naman yung mainstream media sa inyo eh. Ilagay nyo doon kung ano yung mga project dyan. Kung saan napunta yung 6 trillion na budget niya nitong 2025. Tapos yung pera sa pilit, pinakailaman nyo pa. Bagkus dapat dinadagdagan nyo pa yan. Dahil kalusugan ng sambayan ng Pilipino ang nakasalalay dyan. Tapos ginagamit yung pampera. Tapos hindi nyo malaman kung saan gagamitin yung pera. Kaya wag yung panatilihin na gahaman kayo sa pera dyan. Kasi darating ang araw na yung pera na yan, hindi nyo man madadala. Dapat bagkus kayo ang nandyan sa gobyerno, gumawa kayo ng paraan umasinso yung Pilipinas. Hindi yung gagastos kayo na wala namang kwenta. Kung ma-impeach si Sara, anong magiging natin? Sige nga, sagutin nyo ako. Kung ma-impeach si Sara, ano ang pakinabang ng sambayan ng Pilipino? Ipapakita nyo na malinis kayo? Naku, wag na tayong maglukuhan. Kahit barangay kapitan ngayon, ang galing ng mga urakot. Kahit iski pa lang. Di ba? Iski, tanong mo, anong project nila? Mga basurahan. Ano pa? Mga waiting shed. Tapos tatakan ng pangalan nila. Di ba? Para malaman na may project sila. Pero hindi nila inisip kung yung pera na yan na pinagawa nila ng project na yan, ilan lang ba ang nakapasok doon sa project? Ilan lang ba ang hindi na ilan yung naiwan? Tapos lagyan mo pa ng pangalan na ito yung iski namin, president ito. Iski chairman namin, ito yung project. Ito yung pangalan namin, mga membro. Para makilala. Hindi kayo nahiya. Hindi nyo naman pera yan. Pera ng mga kagaya kung nagbabayad ng tax. Kaya tama si Duterte. Ba't ilagay mo pangalan ko dyan, mukha ko dyan, hindi ko naman pera. Kaya galit kayo kay Duterte dahil iba yung ano ni Duterte kaysa sa inyo. Makakapagawa lang kayo ng tulay ng halos iduduwin nyo na yung mukha nyo dyan. Kung tutusin, hindi naman sa inyo pera. Diba?
Totoo ba? Hindi. Kaya wag yun lang lukuhin ng mga Pilipino. Tsaka ito, sinasabi ko sa inyo ha, huwag kayong pumirma talaga kahit ano man dyan ang dapat nyo ano yun. Huwag kayong pumirma. Parang awa nyo na. Baka mamaya dahil hindi nyo alam, nagpirma kayo, yung iba nagkapirma na daw. Oh. Sa 10 balot. Bakit pa pirmahan mo 10 balot? Para sa ano yon? Oh. Diba? Kaya kayong mga politiko, mahilig mamili ng mga buto, tigilan nyo na yan. Anong purpose nyo bakit kayo mamimili? Kasi ang pera nandyan sa politika ang pera, no? So hanggang dito na lang dahil tapos ng break time natin. So mag-ingat po kayo lahat diyan mga kasama kong manggagawa sa Pilipinas. Update lang tayo, magmamatsyag-natsyag na to. Pigilan natin tong yung mga mangyayari nito kasi pag nagkagulo to baka mag-declare naman ng martial law. Lalo tayo mahirapan. So, pag nag-declare martial law, pwedeng sabihin na ang social media wala na yan. So, mainstream media na lang magsasalita. Wala naman tayo magagawa kasi hawak na nila. So, wag po tayong padalos-dalos kung ano man ang dapat natin gawin kasi pag nagkagulo tayo, tayo lang kawawa. Sila yung mga politiko niya, alis lang dito ng Pilipinas, punta sa ibang bansa. Paano kung nagkakaumpisa na? Kaya mag-isip-isip po tayo sa lahat natin mga desisyon sa pang-araw-araw kasi mahirap yung ganitong sistema na darating ang panahon na kawawa yung mga kapwa-puhan natin. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta, no? Lalo nang taghirap na tapos dagdagang panggulo. So sana lagi po tayo magdasal para maiwasan natin ang ganitong sistema. Mahalin natin yung bandila nating Pilipinas. Huwag po tayong gumaya sa ibang politiko ng dating presidente natin. Pinagkandulo nila sa ibang bansa. Illegal pa. So sana mag-ingat po kayo lagi. God bless. Thank you po sa panonood.